So ayun, okay, KGX, kumusta kayong lahat at welcome back dito sa ating trono. Okay? So ngayon, kung mapapansin natin dito, no? So President Trump, no, sabi nila, no, just signed an executive order to establish a strategic Bitcoin reserve, no? Biggest win in crypto history. So lahat na makikita yung mga influencer na sobrang mga lalo na sa crypto, no? So sobrang bullish pagdating sa Bitcoin. Lahat sila ayan na, nag-ano na sila, no? Nag-tweet na sila, sabi nito ni MM Crypto, US government will buy more Bitcoin for the reserve. Ayan na. So magpo-focus sila more on sa Bitcoin, no? Yun yung paniniwala nila, no? Talagang totally mag-iipon na sila ng Bitcoin ngayon, no? Pati si Michael Saylor, yun din ang nangyari. Kung mapapansin nyo, ayan na. Just signed, no? Kumbaga titingnan natin kung ano mangyayari dito sa Bitcoin ngayon, kung anong possible, kung gaano ba kataas ang ililipad nito kasi masyadong bullish yung iba, 250,000 USDT, yung possible na makuha ni BTC ngayong 2025. So, tingnan natin lahat yan mga idol. Pero ako, hindi ako naniniwalang magpapatuloy ang bull market ng 2025 and 2026. So, tulad ng sinabi ko, nandun lang ako sa May, June, July, no? So, tingnan natin. Kasi, syempre, kumbaga, walang nakakaalam, di ba? Walang nakakaalam. Kaya kailangan ikaw din, gumawa ka ng sarili mong research, okay? So kaya lagi ako dito, nakabantay kila Michael Saylor, BlackRock, yan. Yung sa mga influencer na malalakas, yung mga malalaking bahay, no? Yung sobrang daming subscribers, no? Naka-check ako dyan kasi sila yung mga once na nagsalita ng bad news, nagbebentahan lahat ng mga followers nila. Kaya makikita mo, bumabagsak ang value ng BTC. Okay? So kaya yan, sobrang bullish ngayon sa Bitcoin. So hintayin natin kung ano mangyayari sa Crypto Summit ngayon sa White House mga idol. Okay? So ngayon punta muna tayo dito sa Pi Network natin. Okay, so nakakita ko ng support kay Pi Network dito sa ilalim na to, no? So sa 1.75. Support niya is 1.75. Once makuha to si 1.75 mga kapatid, no? Possible bumaba to ng 1.5. Possible bumaba yan ng 1.5 or hindi lang 1.5. Baka mamaya mag 1.3. Pero syempre, dun muna tayo sa 1.5 mga kapatid, no? So, yan. Diyan muna tayo sa area na yan. Ayan. Actually, nasa 1.63. So, okay lang yan. And then, once na makuha niya to si 1.867, possible ang maging galaw ni Pi Network ay bumalik siya sa 1.9 or 2 USDT mga kapatid. Ito yung ating resistance naman, no? Ang resistance natin ay 1.86. So yan, yan ang ating resistance ngayon kay Pi Network, okay? So possible pag nakuha niya to si 1.63, possible bumaba pa yan, okay? And then ngayon pag nakuha niya to si 1.9 or si $2, possible kunin niya si 2.2. Okay, doon lang muna tayo, hindi tayo pwedeng lumipad, no? Hindi tayo pwedeng lumipad ng sobrang taas muna ngayon sa Pi Network, okay? So, tingnan muna natin kung makukuha yung support and resistance natin. And then, pagpunta naman natin ngayon kay BTC, mga kapatid, no? BTC. No, ito ang tingin ko kay Bitcoin. So, gumawa tayo dito ng kakaibang graph, no? Sabi ko nga sa inyo, okay, may mga kakaibang graph, eh. Okay? So, ito yung pinaka-resistance natin. Ito yung support. So, triangle yan. Kung mapapansin nyo, no? Sa ngayon, naka-sideways lang siya. So, tingnan natin kung paano to lilipad. Once na pumalo to dito sa area na to, no? Yung area na yan, or 91,000, or pinakamababa na yung 89, I think 89,500 or 89,700. Possible, lumipad si BTC hanggang 96 ulit, no? So, yun lang yun. Yun lang yung nakikita natin dito, mga kapatid, ha? So, kaya gumagawa tayo ng support and resistance. Pagdating naman dito sa ilalim, meron siyang resistance na, ay support na 84.8. Once na nakuha niya si 84.8, possible bumaba yan, no? Bumaba hanggang 79 or 78. Yan yung napapansin natin dito. And then KGX, para saan to? Tong mataas na to. So, ito yan. Ito yung kinukuha kong resistance talaga kanina. Si 92. Pero sabi ko, baka may pagkakataon pa to, baka mas mababa. So, dahil gumuhit ako ng triangle, bumaba ngayon yung pinaka-resistance natin sa 91. Okay? So, habang bumababa yan, bumababa din yung resistance natin. Hanggang sa makuha niya si 88, yung mga ganyan, no?
So hanggang sa makawala siya dito sa area na to. So possible, itong area na to, possible din maging resistance yan hanggang dito once na ang Bitcoin ay nag-uptrend mga kapatid. Okay? So basic lang naman yung para sa akin kapag ka nagti-TA tayo, lalo na kapag ka di ba, napapansin nyo minsan sa cellphone lang tayo. Minsan binabasa ko lang yung graph ayon sa nakikita ko, di ba? So kung mapapansin nyo yung episode 1 to 8 natin, 7 sa BTC, correct, no? Correct. Tapos sabay yung pi natin, ganun din yung nangyari, episode 1 to 8, di ba? Halos tama talaga, di ba? So tingnan natin kung ano mangyayari dito ngayon. Ito yung sinasabi ko na nung nag-drop dito sa area na to, bumaba hanggang dulo. Okay? Sinabi natin yan kung naka-follow kayo. Tapos kung gusto niyo naman makita yung mga TA din natin, no? Lagi akong nandito sa Facebook kasi nangaasar ako nung mga kapay-kulto natin So ayan, katulad nito, meron tayong episode 7 ng Bitcoin. So nag-TA na tayo niyan. So tingnan nyo lang. Tapos yung TA natin, no, ng episode 8 ng Pi, nakuha niya yung support natin na 1.9, 1.85, tsaka 1.8, di ba? Kasi si Pi ngayon, kung mapapansin nyo, nasa 1.7. So, ayan, so 1.7 si Pi, di ba? Kung titingnan nyo, sa 1.7 siya. Di ba? So, ito yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo na episode 9 natin, mga kapatid. Okay? So, medyo bullish yung Bitcoin ngayon. Tignan natin yung magiging galaw. So, Friday ngayon, Webes ngayon sa US. So, may isang araw na galaw pa to. Weekend kasi, kapag Friday, Saturday, Sunday, medyo mababa ang volume niyan, no? Kaya tignan natin kung magkakaroon ng galaw to mamaya, no? Mamaya, tignan natin kung magkaroon ng galaw. And then ngayon, kung mapapansin nyo, PNL natin dun sa group natin, ayan. Kahit pa paano naman nag-profit sila. Simula na nag-TA tayo ng March 5. So, March 5 TA natin. Kung mapapansin nyo yung March 5 TA natin is good. So, ito lang naman yan. Nandiyan dito yung ating mga TA. Diyan ko nilalagay sa future. Kung merong spot, kapag may nakita tayo spot, dito tayo sa spot. Tapos, dito ko nilalagay yung PNL. Yung mga sumabay. Okay? So, hindi ko kayo pinipilit sumabay dyan. Pero kung gusto nyo pumasok dito sa BitGet, no? At dito sa Telegram natin, dapat nandiyan yung link natin sa description. So, dapat BitGet users kayo. Tapos, meron naman tayong alternative platform. Pero, mas okay kung BitGet ang gamitin nyo. Mas madali kayo makakapasok. Tapos, syempre, dapat meron kayo 100 USDT para sa trading. Okay? So, hindi tayo nagpapabayad dito, no? Basta, gamit nyo lang yung link ko, pwede kayong pumasok dito. Tapos, minimum of 100 USDT yung asset dapat nasa platform. Okay, and then may announcement pa tayo dito kung mapapansin nyo. Nagbibigay din tayo ng announcement dito kasi sayang free kasi siya, no? Free, no? Kung titingnan nyo, ito, yung announcement. Free siya. Ano ba yung free dito? So, ayan. So, sabi ko dito, rate and review BitGet application sa Google lang. Okay? So, i-rate nyo lang yung Google doon. Tapos, bibigyan kayo ng 5 USDT. Okay? 5 USDT kaagad yung ibibigay sa inyo, mga kapatid, no? Yan, to refer will get, kung meron kayong mga referral, kapag kayo yung pinakamataas na referral dyan, so, bibigyan kayo ng 300 USDT. Okay? So, yung mga kaibigan nyo, iparate nyo lang, di ba? Gamitin yung link nyo, tapos iparate nyo lang. Okay? So, sabi dito, we will only allow 50 responses in a day only. So, ibig sabihin, everyday naman to, pero dapat, ang ina-allow lang nila is 50 lang, no? So, ilalagay ko yung mismong form. Kailangan, maglista kayo dyan, no? So, i-click nyo yung form, tapos sabay, tawag dito, simpleng registration lang. Tapos, ayun na, pwede nyo nang i-vote yan. Tapos, maka $5 ka na, di ba? So, rate and review and BitGet application in Google Play Store. Android points, pwede din. Download the app and register. No, fill up this form to submit your entry. So, ayan. Input name, KOL, ako yun. No? Lagay nyo lang, Mark Lerma. Community, friend, who referred you. Top referral will get 300 USDT. So, ayan, no? First 1,000 users rate of BitGet application. Ayan, to get 5 USDT. So, meaning, sayang yan, di ba? Kung ikaw, mag-ano ka naman na, mag-sign ka ng form, di makakuha ka ng 5 USDT. Ayan. So, yan lang naman yun. Hanggang March 6 to, mga kapatid. Hanggang March 6. So, pwede pa to. Pwede pa tong campaign na to. So, yun lang sa ngayong AGX at mabuhay kayong lahat.